Nararamdaman mo ba ang kaba sa bawat pagsubok ng iyong asukal sa dugo? Pangamba sa bawat resetang gamot? Huwag kang mag-alala, hindi ka nag-iisa. Marami ang nakakaramdam nito. Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Dr. Bayani Velasco at ngayong araw ay tatalakayin natin ang paksang ang lihim ng munggo, isang mura at simpleng paraan upang tulungan ang katawan laban sa mataas na cholesterol at asukal sa dugo. Alamin kung paano mo magagamit ang simpleng munggo para sa iyong kalusugan. Marami sa atin ang itinuturing ito bilang ordinaryong sangkap lamang sa paglulutong goto, ginataan o iba pang simpleng pagkain, ngunit ilan lang ang nakakaalam na kung maunawaan at gagamitin ito ng tama ang pamilyar na butil, na ito ay maring maging tahimik na katuwang ng ating katawan, lalo na para sa mga pinoproblema ang mataas na cholesterol, asukal sa dugo at ang kalusugan sa pagtanda. Ako si Dr. Bayani Velasco, may 30 taong karanasan sa propesyon. Nakakita at nagamot na ako ng maraming Pilipinong, mahigit 50 taong gulang, at may isang bagay na patuloy na bumabagaba sa akin: ang dami ng nga taong nabubuhay ng may takot sa sakit at sa gastusin sa gamot. Bawat buwan ay hawak nila ang mahabang reseta ng mo na may mabigat na kaloban. May mga natatakot na baka makasama sa atay o kidney ang matagalang pag-inom gamot. Mayroon namang natatakot na baka lumala ang kanilang sakit o makaroon ng komplikasyon sa mata, paa, puso o kidney kung hindi nila iinumin ng regula ang gamot. Dahil nasaksihan ko ang matunay na pag-alala na ito, nais kong ibahagi sa inyo ang isang mas simpleng pananaw, mas malapit sa ating pang-araw-araw na buhay. Kung minsan ang mga pinakamahalagang bagay para sa kalusugan ay hindi matatakpuan sa mamahaling suplemento o sosyal na pagkain, kundi sa mismong kusina natin sa mga simpleng sangkap na ginagamit ng ating mga lolo at lola noong unang panahon, at isa sa mga ito ay ang munggo. Ang sinasabi ko rito ay hindi para itapon ninyo ang reseta ang inyong doktor o maniwala sa pagiging milagroso ng isang pagkain, kundi para maunawaan ninyo na kung pagsasamahin ang medikal na paggamot at tamang pagkain, mas malaki ang suportang makukuha ng ating katawan. Patuloy na ipinapakita ng agam na ang berdeng balat ng munggo ang bahaging madalas nating tinatanggal, itinatapon o hindi pinapansin ay naglalaman ng mga active ingredients na may kakayahang lumaban sa oxidation, tumulong sa pagpapabuti ng metabolismo at makatulong sa mas mahusay na pagtugon ng katawan sa insulin. Sa madaling salita, ang akala nating walang halaga ay siya palang pinakamahalagang bahagi. Gayunpaman, ang nakalulungkot ay karamihan sa atin ay hindi gumagamit ng munggo sa tamang paraan. May nagluluto ng matamis na ginataan, may nagtatanggal ng balat bago lutuin, mayroon namang nakpapalambot ng husto hanggang sa matunaw, nang hindi alam na ang paggawa nito ay maring magpatas ng starch release na napapababa ng malaki sa benepisyo nito. Kaya parehong munggo, ngunit kung kinain ng tama ay sumusuporta sa katawan, samantalang kung kinain ng mali ay minsan ay napapataas ng asukal sa dugo nang mas mabilis kaysa sa inaakala. Kaya sa bahaging ito ng aking pagbabahagi, nais kong samahan kayo ng dahan-dahan, ng malinaw, hindi sa pangkalahatan, kundi ipapaliwanag ng detalyado kung bakit mahalaga ang munggo, anong bahagi nito ang mahalaga, paano ito gamitin upang mapanatili ang mga benepisyo at maiwasan ang mga pagkakamali na madalas ginagawa ng marami. Naniniwala ako na kapag naunawaan ninyo ang tunay na kalikasan ng isang pagkain, hindi ninyo na ito titingnan bilang isang pamahiin, kundi malalaman ninyo kung paano ito gawing kapaki-pakinabang na bahagi ng inyong maluso na pamumuhay. At iyan din ang pinakamalaking layunin ko sa paggawangan nila, lamang ito hindi para magbenta sa inyo ng malabong paniniwala, kundi para magbahagi ng nga praktikal, madaling ilapat, at murang paraan na makatulong sa inyong alagaan ang inyong katawan sa bawat mali na pagkain araw-araw. Ngayong naunawaan ninyo na ang munggo ay hindi lamang ordinaryong pagkain kundi
Maari ring sumuporta sa kalusugan kung gagamitin ng tama. Ang susunod na mahalagang bagay na gusto kong malaman ninyo ay kung paano nakakaapekto ang munggo sa asukal sa dugo at bakit ito naiba sa kanin o tinapay. Maraming nag-aalala kapag naririnig ang salitang munggo dahil iniisip nila na dahil butil ito, tiyak na may starch at kapag may starch ay magpapataas na asukal sa dugo. Ang paisip na yan ay hindi mali, ngunit hindi sapat. Ang mahalaga ay hindi lang kung may starch o wala, kundi kung ang starch na iyan ay mabilis o mabagal na pumapasok sa dugo. Para mas madaling maunawan, isipin ninyo ito, parehong asukal ang pumapasok sa katawan, ngunit may uri na bumubuhos ng mabilis tulad ng talon at may uri na dahan-dahang tumutulo tulad ng tubig sa gripo. Kapag napakabilis pumasok ng asukal, hindi ito kayang iprosesong katawan kaya biglang tatas ang asukal sa dugo at ang pankreas ay kailangang magtrabaho ng husto upang maglabas ng insulin. Sa kabilang banda, kung mabagal pumasok ang asukal, may oras ang katawan na iproseso ito, kaya mas magiging matata ang asukal sa dugo. Ang munggo ay kabilang sa pangalawang grupo. Ang glycemic index nito ay medyo mababa, mas mababa kaysa sa puting kanin o tinapay. Nangangahulugan ito na kapag kinain ninyo ang munggo sa tamang paraan, hindi biglang tataas ang asukal kundi dahan-dahan na nakakatulong sa katawan na mas madaling kontrolin ito. Ngunit iyan ay isang bahagi pa lamang ng kwento. Ang mas nakpapalaki sa halaga ng munggo ay nasa dalawang napakahalagang sangkap nito, ang soluble fiber at resistant starch. Kapag pumasok sa bituka ang soluble fiber, bumubuo ito nga parang gel na nakpapabagal sa prosesong pag-absorb ng asukal. Ang resistant starch naman ay kumikilos bilang isang gatekeeper, hindi pinapayagan ang ilang bahaging starch na agad masira, kundi iniipon ito upang dumaan sa malaking bituka. Dahil dito, ang damingang asukal na talagang pumapasok sa dugo ay nababawasan at nagiging mas matatag. Madalas kong sinasabi sa aking mapasyente na kung ang puting kanin ay parang pagbuhos ng isang kutsarang asukal sa tubig, ang munggo ay parang paglalagay ng espongha doon. Ito ay naktataho, nakpapabakal at nakbabalanse sa daloy. Iyan ang dahilan kung bakit parehong starch ngunit magkaiba ang epekto. Bukod dito, ang berdeng balat ng munggo ang bahaging madalas itinatapon ng marami ay naglalaman ng maraming antioxidant. Ang masangkap na ito ay may papel sa pagprotekta ng cell, lalo na ang beta cells ng pancreas kung saan ginagawa ang insulin. Kapag mas naprotektahan ang pancreatic cells, mas suportado rin ang kakayahan ng katawan na kontrolin ang asukal sa dugo. Kaya kung kakain kayo ng munggo na walang balat, parang tinanggal niyo na ang pinakamahalagang bahagi. Gayon din, kung niluto ng masyadong malambot, mas maraming starch ang lalabas kaya't ang epekto ng pagpapabagal sa pag-absorb ng asukal ay bababa ng malaki. Nakakita na ako ng maraming kaso kung saan sinasabi ng nga pasyente, kumain naman ako munggo, bakit tumataas pa rin ang asukal ko? Kapag tinanong ko nang detalyado ang paraan ng pagluluto, kadalasan ay nagluluto sila ng napakatamis na ginataan o nagpapalambot ng husto hanggang sa halos maging pulbos. Sa ganong paraan, hindi na ito munggo na nakakatulong, kundi naging pakaing mayaman sa starch na mabilis maabsorb. Kaya, ang pangunahing punto na gusto kong tandaan ninyo sa bahaging ito ay ang kabutihan ng munggo ay lubos na nakasalalay sa paraan ni paghahanda at paggamit nito. Kung mapapanatili ang balat, lulutuin ng tama, hindi magdadagdag ng asukal, at pagsasamahin ng wasto sa ibang pagkain, ito ay magiging napakahalagang pagpipilian sa inyong dieta. Sa kabilang banda, kung gagawin ng mali, mababawasan ng malaki ang benepisyo o maaring magkaroon pa ng negatibong epekto. Kapag naunawaan ninyo ang prinsipyong ito, sa mga susunod na bahagi, kapag ipinaliwanag ko ang bawat partikular na paraan, mas madali ninyong may lalapat ito at malalaman din kung bakit kailangan itong gawin at hindi lang basta sumunod sa isang mekanikal na paraan.
At kapag malinaw ninyong naunawaan, magiging proactive kayo sa inyong kalusugan. Iyan ang pinakamahalaga. Ngayong malinaw na sa inyo kung bakit maring makatulong ang munggo sa pagkontrol ng asukal sa dugo kung gagamitin ng tama. Ngayon ay tatalakayin ko ang unang paraan na siya ring pinakasimple, pinakamadaling gawin, ngunit siya ring pinakamadalas pagkakamalian ngeng. Marami iyon ay ang tubig ng munggo na may balat. Sa totoo lang, sa aking halos 30 taong karanasan, marami akong nakasalamuhan na nagsasabing uminom sila ang tubig ng munggo araw-araw ngunit walang nakikitang epekto at mayroon pa ngang nakaranas ng pagtaas ng asukal sa dugo. Nang tanungin ko ng detalyado ang paraan ng paggawa, halos lahat sila ay nakagawa ng pare-parehong pagkakamali. May nahugas ng husto para luminaw ang tubig, may nagluluto ng masyadong matagal para lumabas ang lahat ng sustansya, at mayroon namang nagdadagdag ng panamis para masarap inumin. Ngunit ang mabagay na tila makatuwiran ay siya mismong nag-aalis ang halos lahat na halagang ng munggo. Pakitandaan ninyo ang isang napakahalagang bagay, ang pinakamahalagang bahagi ng munggo ay nasa bedeng balat nito. Ang balat na iyan ay naglaman ang maraming antioxidant na nakakatulong sa pagprotekta ang mga sel, lalo na ang pancreatic cells na nagukontrol sa asukal sa dugo ng katawan. Kung hugasan ninyo ang balat, halos itinapon ninyo na ang pinakamahalagang bahagi. Ang pangalawang pagkakamali ay ang sobrang pagluluto. Kapag ang munggo ay niluto ng masyadong malambot, nabubulok ang butil at ang starch sa loob ay mas maraming matutunaw sa tubig. Sa ganong sitwasyon, sa halip na maging tubig na may kapaki-pakinabang na active ingredients, ito ay nagiging tubig na mayaman sa starch na mas madaling magpataas ng asukal sa dugo. Kaya, paano ang tamang paraan? Napakasimple ng paraan ngunit kailangang sundin ng tama ang bawat hakbang. Una, maganda na mga 50 gramo ng munggo na may balat. Huwag tanggalin ang balat. Hugasan ng marahan upang matanggal ang dumi. Pagkatapos, ilagay sa kaldero na may mga 1 litrong tubig. Pakuluan at laging tandaan na pakuluan lamang ng 10 hanggang 15 minuto. Kapag nakita ninyo na nagiging medyo malabo ang tubig na kulay berde, may bahagyang bango, at ang butil ng munggo ay buo pa, hindi pa nabubulok, sapat na iyon para patayin ang apoy. Ang layunin ng paraang ito ay hindi para lutuin ang munggo upang kainin, kundi para kunin ang essence mula sa balat at sa labas ng butil habang pinipigilan ng husto ang paglabas ng starch. Ito ang pangunahing punto na nakakaligtan ng marami. Pagkatapos maluto, salain ang tubig, palamigin, at hatiin upang inumin. Sa buong araw, bawat inuman ay isang maliit na baso. Inumin ng 2 hanggang 3 beses. Ang pinakamainam na oras ay sa umaga pagising o sa kalagitnaan ng umaga. Ito ang oras na madaling maabsorb nga katawan at nakakatulong din sa mas mahusay na proseso ang metabolismo. Binibigyang diin ko ulit, huwag na huwag magdagdag ang asukal, honey o gatas. Maraming nag-isip na okay lang magdagdag ng kaunti para masarap inumin, ngunit para sa mga kailangang kontrolin ang asukal sa dugo, ang kaunting iyan ay maaring magpabago ng lubusan sa epekto ang inuming ito. Isang tanong na madalas kong natatanggap ay, madalas akong nilalamig ang tiyan, nagtatay, nakakatakot ba uminom ng tubig ng munggo? Ito ay napaka-praktikal na tanong. Ang munggo ay may cooling property kaya para sa mga may lamig sa katawan. Kung inumin ng hindi tama, ay maring magdulot ng discomfort. Ngunit hindi ito nangangahulugang kailangan nating tanggalin ng buo ito. Ang simpleng paraan ay maring makdakdak kayo ng ilang hiwa ng sariwang laya kapag nagluluto. Ang laya ay may warming property na tutulong sa pagbalansa, mapapanatili ang benepisyo na munggo habang iniwasan ang paglamig ng tiyan. Maaari ninyong ituring ang isang baso ng tubig ng munggo sa umaga bilang isang magaan na panimula para sa inyong katawan. Hindi ito gamot at walang agarang epekto, ngunit kung regular na pananatilihin at isasama sa tamang dieta, unti-unting magbabago ang katawan sa isang mas positibong direksyon. Ang
Pinakamahalaga na gusto kong, tandaan ninyo sa paraang ito ay panatilihing may balat, huwag lutuin ng masyadong malambot, huwag magdagdag nga asukal. Kung susundin lang ang tatlong prinsipyong iyon, ang simpleng tubig ngang munggo tuwing umaga ay maring maging magandang ugali na nakakatulong sa pangmatagalang kalusugan. Sa susunod na bahagi, ibabahagi ko sa inyo ang isang pagkain na maaring kapalit ng pangunahing pagkain na nakakabuso ng matagal. Habang pinapanatili ang matata na asukal sa dugo, pakinggan ninyo ang susunod upang mapili ninyo ang pinakaangkop na paraan para sa inyo. Matapos ang dalawang unang paraan pag-inom ngang tubig ngang munggo sa umaga at pagkain ng lugaw na munggo at kalabasa sa tanghali ang oras ng hapunan o ang mga merienda ay ang oras na maraming Pilipino ang naaalala. Kung kakain, takot na tumaas ang asukal sa dugo. Kung hindi naman kakain ng sapat, nagugutom at nanghihina. Dahil dito, nais kong ipakilala sa inyo ang isang paraan ng pagkain na magaan sa tiyan, madaling tunawin at halos hindi nakpapataas ng asukal sa dugo. Iyon ay ang toge na gawa sa munggo. Pakinggan ng simple, ngunit sa likod nito ay isang napakakagiliw-giliw na pagbabago sa nutrisyon na hindi gaanong napapansin. Kapag tuyo pa ang butil na munggo, naglalaman ito ang tiyak na dami ng starch, ngunit kapag pinatubo upang making tuwa ka, nakbabaho ang betel sa loop. Ang isang bahagi ng starch ay ginagamit para sa pagtubo, kaya nababawasan ang natitirang starch. Samantala, ang mga bitamina, lalo na ang B vitamins at vitamin C, ay tumataas ng malaki. Nangangahulugan ito na kapag kumakain kayo ng toge, nakakakuha ang katawan ng mas maraming bitamina habang nababawasan ang dami ng starch, ang sangkap na nakpapataas ng asukal sa dugo. Dahil dito, ang toge ay itinuturing na isa sa mga pagkaing angkop na angkop para sa makailangang kontrolin ang asukal sa dugo kung gagamitin ng tama. Bukod parito, ang dami ng fiber sa toge ay medyo marami. Kapag kinain, nakakatulong ito sa pagbibigay ng pakiramdam ng bahagyang kabusugan, sumusuporta sa panunaw, at nakakatulong sa pagpapabagal ng proseso ng pag-absorb ng asukal, lalo na para sa mga madalas kabagan, hirap sa panunaw. Ang pinakuluan o bahagyang nilagang toge ay mas madaling tanggapin ng sistema ng panunaw. Gayunpaman, upang masiguro ang kaligtasan at bisa, ipinapayo ko na magpatubo kayo en toge sa bahay kung maari. Napakasimple lang ng paraan, kailangan lang ng malinis na munggo, isang salaan o garapon, basang tela, at patubuin sa loob, ngilang araw upang magamit na. Ang paggawa nito sa bahay ay nagbibigay na kapayapaan ng isip. Iniwasan ang toge sa palengke na maaring gumamit ng growth stimulants. Sa paraan ng pagkain, maari ninyong gamitin ang toge sa iba't ibang paraan. Ang pinakasimple ay ang pakuluan o bahagyang ilaga, pagkatapos ay ihalo sa hapunan. Kung gusto ninyong magbago ng lasa, maari ninyong ihalo sa ensalada na may kaunting ginutay-gutay na dip-dip ng mano o ilang hipon. Ito ay isang napakaangkop na kombinasyon dahil ang protina mula sa karne at hipon ay makakatulong sa pagbalanse na pagkain habang ang toge ay nabibigay ng fiber at bitamina. Isang napakahalagang punto na gusto kong ipaalaala sa inyo ay ang paraan ng pagtimpla. Maramiong nagdadagdag ng asukal kapag gumagawa ng ensalada para mas masarap kainin. Ngunit para sa mga kailangang kontrolin ang asukal sa dugo, iwasan ito. Sa halip, maari kayong gumamit ng kaunting kalamansi o suka at magdagdag ng kaunting olive oil para mapataas ang lasa habang pinapanatili ang benepisyo sa kalusugan. May isang pasyente ako na matapos ayusin ang hapunan sa pamamagitan ng pagbawas ng kanin at pinalitan ng isang malaking plato ng toge na hinaluan ng lean meat. Sa maikling panahon ay nakaramdam siya ng gumaan ang tiyan, masarap ang tulog, at lalo na naging matatag ang asukal sa dugo sa umaga kaysa dati. Hindi ito isang himala, kundi simpleng nabigyan ang katawan ng tamang uri ng pagkain sa tamang oras. Gayunpaman,
Naunawaan ko rin na may ilang nakarinig na ang pagkain ng toga ay maaring magdulot ng pananakit ng buto at kasukasuan. Sa katunayan, nakasalalay ito sa bawat partikular na kaso. Hindi lahat ay nakakaranas nito. Ipapaalala ko nang mas malinaw sa bahagi ng mga paalala sa dulo upang mas panata kayo sa paggamit nito. Ang pinakamahalaga sa paraang ito ay ituring ninyo ang toga bilang isang sumusuportang pagkain, hindi para palitan ng buo ang lahat ng bagay. Ipar ng tama, kumay ng sapa, at panatilihing simplong paghahanda, at ang toga ay magiging napakagandang pagpipilian para sa hapunan o sa mga oras na kailangan ng merienda ng hindi naalala sa pagbabago-bago ngang asukal sa dugo. Sa susunod na bahagi, ibabahagi ko pa ang dalawang paraan, lalo na angkop para sa mga oras na nagugutom kayo, sa kalagitnaan ng araw o bago matulog mga oras na madaling magpabago-bago ngang asukal sa dugo kung mali ang pipiliin nating pagkain. Patuloy na sundan, matapos ang tatlong paraan ng paggamit ng munggo para sa pangunahing pagkain sa araw, mayroon pa ring dalawang napakasensitibong oras na kung hindi tayo mag-iingat sa pagkain ay madaling magpabago-bago ang asukal sa dugo. Iyon ay sa hapon at bago matulog. Ito ang dalawang yugto NG panahon na maraming nakakaranas ng matinding gutom, nanghihina o nagugutom ngunit takot na tumaas ang asukal sa dugo kung kakain. Dahil dito, ipagpapatuloy ko ang pagbabahagi ng dalawang napakakagaling na paraan na makakatulong sa katawan na makakuha ng enerhiya sa tamang oras habang iniwasan ang pabago-bagong asukal sa dugo. Una ay ang ika-4 na paraan, gatas, nga munggo na may kasamang mga fatty nuts tulad ng almonds o walnuts. Naniniwala ako na marami sa inyo ang nakaranas ng pakiramdam na sa kalagitnaan ng hapon o gabi ay biglang nagugutom, medyo nangangatog, minsan ay bahagyang pinagpapawisan. Sa mga oras na iyon, kung hindi ninyo naunawaan, madali kayong kakain matamis na tinapay o inom nga gatas na may asukal. Bagamat nakakulong ito na mawala agad ang gutom, nagiging sanhi naman ito ang mabilis na pagtaas ang asukal sa dugo at mabilis ding pagbaba na sa kalaunan ay magpapahirap sa pankreas. Ang solusyon dito ay hindi ang magutom, kundi ang pumili ng tamang uri ng pagkain. Nagbibigay ang munggo ng medyo matatag na pinamula ng enerhiya habang ang maga, manitulad ng almonds at walnuts ay naglalaman ng good fats. Kapag pinagsama ang dalawang ito, ang taba ay gagana ng papel sa pagpapabagal ng proseso ng panuna na nakakatulong na mailabas ang enerhiya ng dahan-dahan, hindi nagdudulot ng biglang pagtaas ng asukal sa dugo. Napakasimple lang ng paraan, mahanda kayo ng kaunting nilagang munggo, maaring ilagay ng maga at ilagay sa refrigerator para gamitin ng paunti-unti. Kapag kailangan, kumuha at ilagay sa blender kasama ang ilang walnuts o kaunting almonds, magdagdag na maliham-ham na tubig at durugan ng husto. Binibigyang din ko, huwag magdagdag ng asukal, condensed milk o gatas na may asukal. Sapat na ang natural na lasan munggo at mani para masarap inumin. Sa tuwing nakakaramdam, kayo ngang gutom sa kalagitnaan ng araw o bago mag-ehersisyo, nang magaan, maaari kayong uminom ng isang maliit na baso nito. Nakakatulong ito upang mapainit ang tiyan at magbigay ng matata na enerhiya nang hindi nagpapabago-bago ang asukal sa dugo. Kung regular na gagamitin sa loop ng ilang panahon, mapapansin ninyo na nababawasan ang mga biglaang gutom at hindi na gaanong pagod ang katawan. Susunod ay ang ika-5 paraan, munggo, powder at lotus seeds na gagamitin bago matulog. Ito rin ang paraan na lubos. Kung pinahahalagahan para sa mga hirap matulog o nakakaranas ng mataas na asukal sa dugo sa umaga kahit na kaunti lang ang kinain nung nakaraang gabi. Ang sanhingang sitwasyong ito ay kadalasang hindi lang nasa pagkain kundi naunay din sa pagtulog. Kapag hindi malalim ang tulog, na-stress ang katawan at kusang naglalabas ng nakaimba na asukal sa dugo ang atay na nakpapataas ng asukal sa dugo sa umaga. Ito ay medyo karaniwang pangyayari. Upang makatulong na mapabuti ito,
Matagal nang ginagamit ng mga Pilipino ang lotus seeds bilang pampakalma at pantulong sa pagtulog. Kapag pinaksama sa munggo, isang sangkap na may cooling property, nabubuo ang isang inuming angkop na angkop sa gabi. Hindi rin komplikado ang paraan ng paggawa. Kumuha kayo ng munggo na may balat at tuyong lotus seeds na walang puso, bahagyang ihawin para bumango, pagkatapos ay durugin upang maging pinong pulbos. Pakaluin ang dalawang uri sa parehong ratio at itago sa selyadong garapon. Bawat gabi bago matulog, isang oras, kumuhang dalawang maliit na kutsara nga pulbos na ito, haluin sa maligamgam na tubig at inumin ng dahan-dahan. Ang maligamgam na inuming ito ay hindi lamang nakakatulong sa katawan na makapag-relax kundi na bibigay din nga pakiramdam nga ginhawa na nakakatulong sa inyo na makatulo ng mas naturo. Kapag malalim ang tulo, nakakapahinga ng husto ang katawan, hindi na stimulatang atay na maglabas ng labis na asukal, kaya mas nagiging matatahang asukal sa dugo sa umaga. Ang mahalaga na gusto kong tandaan ninyo sa bahaging ito ay huwag kalimutan ang maliliit na merienda at ang tulog sa gabi. Marami ang nakatuwa lamang sa pangunahing pagkain ngunit nakakalimutan na ang maoras na ito ang siyang pinakamadaling mawalan ng balanse ang katawan. Kapag inaalagaan natin ng husto, ang buong araw at gabi, makakaiba ang pangkalahatang epekto. Ang dalawang paraang ito ay hindi komplikado, hindi mahal, ngunit kung regular na ilalapat at pagsasamahin sa tatlong naunang paraan, unti-unting makakabuo kayo ang isang matata at magaan ngunit epektibong rhythm ngang pagkain. Sa huling bahagi, susumahin ko ang lahat at ibabahagi ang napakahalagang mga paalala upang ligtas ninyong may lapat, iniwasan ang mahindi angkop na kaso. Matapos talakayin ang lahat ng paraan ng paggamit ng munggo sa buong araw, mula umaga, tanghali, gabi, hanggang sa mga merienda at bago matulog, ang huling mahalagang bagay na gusto kong bigyang diin sa inyo ay kahit gaano pa kaganda, kung hindi gagamitin sa tamang tao, sa tamang paraan, hindi makakamit ang inasahang resulta o maring makdulot pananegatibong epekto. Kaya, sa bahaging ito ay ipapaliwanag ko ng malinaw ang makaso na kailangang bigyang pansin upang ligtas at pangmatagalan ninyong may lapat. Una ay ang grupo, nege, mga may malamig na konstitusyon madalas nakakaramdam, nege, lamig sa kamayat. Paa, madaling nilalamig ang tiyan, nagtatae o takot sa hangin. Ang munggo ay likas na may cooling property kaya kung gagamitin ng marami o hindi sa tamang paraan ay maring lumala ang sitwasyon. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugang kailangan nating tanggalin ng buo ito. Ang simpleng paraan ay kapag nagluluto ng tubig ng munggo o iba pang putahe mula sa munggo, magdagdag lang ang ilang hiwa ang sariwang luya. Ang luya ay may warming property na tutulong sa pagbalanse, mapapanatili ang benepisyo ng munggo habang iniwasan ang pagdudulo ng discomfort sa tiyan. Ang pangalawang grupo ay ang mga uminom ng herbal medicine o traditional Filipino medicine. May kasabihan na munggo ay nagpapawalang bisang gamot sa katunayan ay dahil ang munggo ay may medyo malakas na detoxification property na maring makaapekto sa pag-absorb ng ilang active ingredients sa gamot. Kaya kung ginagamot kayo ng herbal medicine, pinakamainam na inumin ang munggo ng hindi bababa sa 2 hanggang 3 oras bago o pagkatapos uminom ng gamot o kumonsulta sa doktor para sa naangkop na pagsasaayos. Ang pangatlong grupo ay ang mga may gout o kasalukuyang nakakaranas ng matinding pananakit ng kasukasuan. Ang munggo sa pangkalahatan ay may katamtamang dami ng purina. Kung kakainin ng katamtaman ay walang problema, gayunpaman kapaang munggo ay pinatubo at neging toge, maaring bahagyang tumaas ang dami ng purina. Kaya, kung kayo ay nasa yukto ng matinding pamamaga ang kasukasuan, pinakamainam na pansamantalang bawasan ang pagkain ng toge hanggang sa bumalik sa normal ang sitwasyon. Bukod sa 3 grupo sa itaas, gusto ko ring paalalahanan kayo ng isang napakahalagang prinsipyo na madalas nakakaligtaan ng marami iyon ay ang dami. Kahit na maganda ang pagkain, kung kakainin ng labis sa isang araw, hindi ito kayang maabsorb ng buong katawan
at maaring makdulot pa ang kabak at hirap. Sa panunaw, ipinapayo ko na panatilihin ang katamtamang dami, huwag lumampas sa 100 gramo ng munggo bawat araw at dapat hatiin sa maraming pagkain sa halip na kainin ng sabay-sabay. Isang maliit ngunit makabuluhang punto na gusto kong ibahagi pa ay pagkatapos kumain o uminom ng mapakain mula sa munggo, huwag agad humiga para magpahinga. Sa halip, maglakat-lakat ng magaan sa bahay o gumawa ng simpleng ehersisyo sa loob ng 15 minuto. Kapag nag-ehersisyo ang katawan, gagamitin ng makalamnan ang asukal sa dugo bilang enerhiya na nakakatulong na bumaba ang asukal sa dugo ng natural at ligtas. Ito ay isang napaka-epektibong kombinasyon ng pagkain at ehersisyo na hindi pa gaanong napapakinabangan ng marami. Sa pagbabalik tanaw sa lahat ng ibinahagi ko, makikita ninyo na walang gaanong komplikado. Ang lahat ay maliliit na pagbabago sa pang-araw-araw na pagkain. Sa umaga, uminom ng tubig ng munggo sa tamang paraan. Sa tanghali, maaring palitan ang kaningang lugaw na munggo at kalabasa ing ilang beses sa isang linggo. Sa gabi, magdagdag ng toge. Kapag nagugutom, gumamit ng gatas ng munggo na may mani at bago matulog, gumamit ng munggo at lotus seeds powder upang makatulong sa pagtulog. Bawat isa ay kaunti lamang. Ngunit kapag pinagsama-sama, nakakabuo itong isang matatag at kapaki-pakinabang na rhythm ng pamumuhay para sa katawan. Gusto kong maunawaan ninyo na ang paglalakbay sa pagkontrol ng asukal sa dugo o kolesterol ay hindi isang bagay na magagawa sa isang araw o 2 araw. Ito ay isang mahabang proseso na nangangailangan ng pasensya at pag-unawa. Ang munggo ay hindi gamot, ngunit kung gagamitin ng tama, ito ay maring maging isang kaibigan na makakatulong sa katawan na maging mas magaan at mas matata. Ang pinakamahalaga ay hindi ninyo agad ilapat ang lahat ng paraan, kundi pumili ng 1 o 2 paraan na pinakaangkop sa inyong ugali. Gawin ito ng regular, pagkatapos ay saka magdagdag ng iba pa. Kapag nasanay na ang katawan, mas malinaw ninyong mararamdaman ang pagbabago. Palagi, kung pinaniniwalaan na ang kalusugan ay hindi matatagpuan sa mga malalayong bagay, kundi sa mismong kinakain natin araw-araw, sa paraan ng ating pamumuhay araw-araw. Basta't naunawaan natin ng tama at ginagawa ng tama, ang pinakasimpleng bagay ay maring magbigay ng napakalaking halaga. Naway mapanatili ninyo ang matatag na kalusugan, masarap na kain, mahimbing na tulog, at mas panatag na pamumuhay araw-araw.